Althea's POV. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakalimutan na nilang lumayo sa lugar na yon. That's why she regretted at the moment she saw a romantic couple coming. They looked so much in love with each other, while she, on the other hand, was hurting. Masakit para sa kanyang malaman na ipinagpalit siya ni Henry sa stepsister niya. Ngunit mas masakit pa palang makita ang mga itong masayang magkasama. Mag-iisang taon na, subalit durog na durog pa rin ang kanyang puso. Nakaramdam siya ng inis na ngumiti nang nangaasar si Claire sa kanya. Mukhang hindi bukal sa loob ni Henry na lumapit sila sa kanya. Ngunit dahil hinila siya ni Claire, kaya wala na rin itong nagawa. Hey Althea, it's been a while. Nakabalik ka na pala sa pag-aaral? Do you need something? Allowance? Or what? Kung nahihiya ka magsabi kay Dad, pwede ka lumapit sa akin. May extra pa naman ako. I don't need anything from you, Claire. Mabilis niyang sagot. Kailan pa siya humingi sa kanila? All she needed was moral support from a family. Pero wala siyang nakuha mula sa mga ito. Wala kahit konti. Hindi siya mahuhulog sa kababaang loob na iyon ni Claire. Dahil tiyak na, alam niyang peke ang kanyang stepsister. Mabait lang ito kapag kasama nito ang pinakamamahal na boyfriend. Pero kung wala si Henry, she's 100% sure na may ibinato si Claire sa kanya. Tumaas ang isang gilid ng labi ni Claire. Ngunit di nagtagal, ay pinilit nito gumiti ng maayos. I'm trying to be a good sister to you, Althea. Sabi nito sa may hinhing na tono. Kung ibang tao ang makakakita at makakarinig dito, malamang iisipin nilang napakabait nitong kapatid. But Althea wasn't convinced. She can never be convinced kahit anong gawin ni Claire. Stop pretending to be a good-hearted sister, Claire. Wala akong balak magkapagkasundo sa'yo. Seryosong saad niya. Althea, huwag mo naman sanang idamay si Claire sa galit mo para sa akin. This time ay nagsalita na rin si Henry. Ang gusto lang namin ay makabawi sa kasalanan namin sa'yo. Can't we just forget what happened 10 months ago and start again? Me and Claire, and you as our friend or sister. Lalong kumulo at uminit ang ulo ng dalaga. Paano niya makakalimutan ang nangyari sa kanila? Paano niya makakalimutan na ang lalaking minahal niya ng lubos ay siya ring nanakit ng sobra sa kanya? Paano siya magiging kaibigan o kapatid sa mga ito kung ramdam na ramdam pa rin niya ang matinding sakit? Actually, tama siya. Silang tatlo ay napatingin sa lalaking kanina ay tahimik lang na nanonood at nakikinig sa kanila. Althea almost forgot that she was still with Lucas. Good thing, nagsalita ito. Althea, forget your past. Your present and future is right here beside you now. Wika ni Lucas habang marahang hinahaplos ang buhok ni Althea. Natigilan naman sa binata si Althea. Your present and future is right here beside you now. That line have echoed on Althea's mind multiple times already. Hindi na siya nakapag-concentrate pa sa paligid. Ang tanging nakikita lang niya noong mga oras na yon ay si Lucas at ang mukha nitong tila ba naging malaprinsipe. For a moment, she thought of him as a Prince Charming and not a frustrated gambler. Marunong palang magpakilig ang lalaking to. Totoo man o pag-arte lang, inaamin niyang may ganoong pakiramdam sa puso niya. Ngunit kahit na ganon, nanatili siyang kalmado at bumalik sa pagiging malamig ang kanyang facial expression. Napansin niyang ngumisi si Claire at tiningnan nito ang lalaking katabi niya mula ulo hanggang paa na nakataas ang gilid ng labi nito. Mukhang inoobserbahan nito ang kabuang panlabas na kaanyuan ng lalaki. Habang tinitingnan ni Althea ang ekspresyon ng kanyang half-sister, nakaramdam siya ng pagkapikon dito. Tumingin si Claire sa kanya na nakangisi pa rin. Who is he? Boyfriend mo? Parang ngayon ko lang siya nakita dito sa school. Well, mukhang noon lang naman talaga pumunta sa eskwelahang iyon si Lucas. Base sa nakuhang impormasyon ni Althea tungkol sa lalaki, nag-aral ito sa mas kilalang universidad at nakatapos ito ng bachelor's degree in political science. Unfortunately, hindi ginagamit ng binata sa ngayon ang kaalaman nito pagdating sa nasabing larangan. Wala sa itsura nito ang pagiging profesional at ang pagiging miyembro ng isang political family. Kung titingnan mabuti, mas nagmumukha pa itong kasama ng organisasyon ng mga tambay sa resto bar. Kung sa bagay, napakalapit na rin doon ang limbangan ng binata. He's not. Igigiit sana niyang hindi niya boyfriend si Lucas, pero muling nagsalita si Claire.
Alam ba niyang may anak ka? Mukhang concern nitong tanong. Pero alam niyang gusto lang siya nitong ilaglag. Gusto lang siya nitong ipahiya dahil naniniwala itong may relasyon nga sila ni Lucas at ginagamit nito ang pagiging disgrasyada niya upang madismaya sa kanyang mga tao. Sa kasamaang palad, hindi nito alam ang nangyari o mangyayaring kasunduan sa pagitan nila ni Lucas. Hindi na naman siya nakasagot dahil naunahan ulit siya ni Claire. Iniisip ko ang kapakanan mo, Althea. Ang sa akin lang, sana makahanap ka ng taong tunay na magmamahal sa'yo, yung tatanggap sa'yo, sa kabila ng pagkakaroon mo ng anak. Napahinto doon si Claire nang makita nito kung gaano kasama ang tingin niya. Hindi kailanman makukumbinsi si Althea ng mga mabubulaklak na salita galing sa kanyang stepsister. Kung dati, may malaki siyang respeto dito. Ngayon, wala na. Wala siyang ibang maramdaman dito kundi galit at pagkamuhi. Isang malaking plastic si Claire para sa kanya. She was about to answer her when Lucas suddenly put his hand on her shoulder. Inakbayan siya nito nang hindi nito iniisip kung anong iisipin o mararamdaman niya. Her back was stiffened again. You don't have to worry, Hipag. Ang anak ni Althea ay anak ko. Ano? The three person, including Althea, were all shocked. Hindi na naman iyon inaasahan ng dalaga. Alam niya nagbibiro lamang si Lucas. Alam niyang idinedepensa lamang siya nito. Pero nang marinig niya kung gaano kaseryoso ang tono ng boses nito, muntik na siya nitong mapaniwala. Pero kung siya ay muntik lang, ang magkasintahan naman nakaharap niya ang mukhang hindi makapaniwala. Nanlaki ang mata ni Claire, habang kitang-kita naman ni Althea ang paniningkit ng mga mata ng kanyang ex-boyfriend. Is this for real? Hindi makapaniwalang tanong ni Claire. Alam ba to ni Daddy? Hindi. Bakit? Are you going to inform him immediately? Althea asked, smirking. But Claire didn't dare to answer her anymore. Kahit hindi sumagot ang kanyang half-sister, alam na niya kung anong tumatakbo sa isipan nito. Magsusumbong ito sa kanilang ama. At hindi na siya magtataka kung susugod ang daddy nila sa kanyang inuupahan apartment. Go ahead, Claire! Sabi niya bago siya umalis kasunod si Althea. She felt so upset and angry. 10 months nang nakararaan pero hindi pa pala siya nakaka-move on kay Henry. She still has the feelings for him and she can't accept that. She wished she could finally get over him nang hindi na niya kailangan umarting okay sa harap nito at ng girlfriend nito. Huy, ex mo ba yung lalaki? Tapos jowa na ng kapatid mo? Ayos ah. Sa bagay, maganda rin naman yung kapatid mo. Ang ganda ng katawan tapos laki ng... Tumigil si Lucas habang ang mga kamay nito ay nakapantay sa balikat nito. Nabahala ito nang tingnan ito ni Althea ng masama. What exactly are you doing here? Kung trip mong guluhin ako, wag mo nang ituloy. Libutin mo na lang ang buong Pilipinas upang makahanap ka ng 10 milyon. You still have 5 hours to do it. Seryosong saad ng dalaga. She never knew that since earlier this morning, he already decided to agree about the marriage. Napakamot naman ng ulo si Lucas. Hindi nito alam kung ngingiti ito o iiyak. He was still in the process of arranging the words he'll going to say when Althea's ecstatic voice interrupted him. I'm warning you, Lucas. If you can't pay me the full amount until 5 p.m., babawiin ko yung ipinasok kong pera sa account ni Mr. Mendez at sa kanya ka ulit magkakautang. And you know exactly what he gonna do if you fail to pay him again. Masisira yung ipinagyayabang mo mukha. And not just that, you are going to... Pakakasalan kita, Althea. Walang emosyong sagot ng binata na ikinalaki naman ng mata ni Althea. Hindi agad rumihistro sa isip niya ang sinabi nito dahil sumabay ang boses nito tabang sinasabi niya ang mga huling linyang binitawan niya. Natigilan siya until she realized that the man is seriously gazing at her. What did you say? Tanong niya nung sandaling matauhan siya. Huminga ng malalim si Lucas bago ulitin at klaruhin ang sinabi nito sa kanya. I'm gonna marry you, Althea. I'm going to be your baby's father. And I'm gonna be a real husband to you. Lucas wasn't really feeling blind the moment Althea handed him a paper where she wrote the agreement. Hindi siya makapaniwala sa kanyang pinasok. Ngayon na lang niya napagtantong hindi talaga pag-aasawa ang pinasok niya kundi pagpapatali sa asawa.
Kapag dumating ang araw na kasal na sila, nangangamba siyang baka bigla na lamang siyang tawaging under the saya ng kanyang mga malulupit na kaibigan. If earlier, he was willing na ibayad ang sarili, now, he's completely hesitant. Reading the agreement, hindi niya alam kung ngingisi siya, iiyak o hahalakhak. Magsasama tayo sa iisang bahay, pero hindi muna tayo magpapakasal. We will wait for the time when we're both ready. Kapag nahulog na tayo sa isa't isa at gusto na natin, Althea stated as she sat on her couch. Dinala niya sa kanyang bahay si Lucas pagkatapos nilang makipag-usap sa ex-boyfriend niya at sa half-sister niya. He was truly surprised when he learned that she's living in a small apartment. Akala na binata ay mansyon ang bahay ng dalaga. Doon pa lang, nadismaya na siya. Bahagya siyang napailing. Isang dahilan kung bakit ginusto niya magpakasal kay Althea ay para makabalik siya sa parents niya. Dahil nangako ang mga magulang na susustentuhan siya ulit ng mga ito sa oras na makasal siya. Ang kaso, mukhang matatagalan pa pala yun. We will live together, but it doesn't mean na ako ang magpapakain sa'yo at gagasto sa mga kailangan mo. Tandaan mo na yung bayad ko sa'yo ay yung binayaran kong utang mo. Go and find a job. Althea blubbered again, causing him to slightly feel irritated. Mali, dahil inakala ni Lucas na magiging maginhawa ang buhay niya sa piling ng babaeng ito. Nagkamali talaga siya ng desisyon. Be the father of my son, kahit na hindi pa tayo kasal. Mas maganda kung ngayon pa lang, ilapit mo na ang sarili mo sa kanya. Nang mamulat siyang may ama talaga. Napailing sa isip ang binata. Paano niya gagawin yon kung hindi naman siya mahilig sa bata? There comes another challenge. Pakikiligin niya ang babaeng ito para mahulog ito sa kanya. Magbabanat siya ng buto at mag-aalaga ng baby. Talaga namang siniswerte yata siya sa malas na paraan. Ang pagyakap, paghalik at ang mga katulad na babaeng to ay hindi malaking deal. Okay lang ako, basta magandang mood ko. What about may mangyari sa atin? He absent-mindedly asked without thinking na baka ma-offend ang dalaga. Napalunok siya nang makitang namula ang pisngi nito. Napailing na naman siya sa kanyang isip. Minsan talaga, hindi niya napipigilan ang bunganga niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Althea. Kahit ang ganun kasimpleng galaw nito ay nakakapagdulot sa kanya ng kakatuwang pakiramdam. Nababahala siya sa tuwing tinititigan niya ang magandang mukha nito. Ngunit ayaw niyang tanggalin ang mga mata niya rito. She's so beautiful in every way. Well, let's consider that after exchanging vows. Tumango si Lucas, pero ang totoo, hindi gusto ng kalooban niya ang kanyang narinig na sagot. He is still a man, and living with a woman like Althea will be hard for him to restrain himself. Sigurado siya doon, dahil noong una pa lang niya itong makita, nakaramdam na siya ng kakaiba. 2 months pa lang ang baby ko, Lucas, kaya huwag ka na munang umasa sa ganong bagay. Okay, naiintindihan ko. Kaya naman siguro niya magkontrol ng sarili hanggat wala itong gagawing anumang bagay na pwedeng ikatakas ng kanyang katinuan. He can be a gentleman as long as it is needed. Starting from now, you're my fiancé. You can't be with any other girls anymore. You can't date anyone except me. Kapag kaharap natin ang half-sister ko, ang ex-boyfriend ko, ang daddy ko, at lahat na nakakakilala sa akin maliban kay Andres, maging malambing ka dapat na partner. Hindi ka na pwedeng magsugal. Pwede ka rin namang pumunta sa resto since pera mo naman ang gagamitin mo. Huwag ka lang mag-uwi ng babae. Lastly, when you broke one of my rules on our agreement, si Mr. Mendez nang bahala sa'yo. Seryosong saad ni Althea. Pagkatapos ni Lucas marinig ang mahabang pahayag ng dalaga na para sa kanya ay isa ng talumpati, umupo siya sa tabi nito. He faced her so that he can stare at her unblemished face closely. Para siyang tumitig sa pinaka-nagniningning na bituin. In a sudden, his chest started to pump abnormally. Akala niya pagkailang lang yon. Ngunit habang tumatagal, lumalala ang pagpintig ng kanyang puso. Pigil ang hininga niya habang paunti-unti niyang inilalapit ang kanyang mukha kay Althea. Anong ginagawa mo? Tanong ni Althea habang nakapikit ang mata niya. Sabi mo, simula ngayon engaged na tayo. Sabi mo pa, hindi big deal ang yakap at halik. Ano sa palagay mong gagawin ko? Nakaramdam siya ng panggigigil na makita niyang
namula na naman ang pisngi ng babae. How would he control himself now that he is staring at such a cute gesture? He noticed that Althea didn't make any move. Hindi ito nakatingin sa kanya at mariing nakatiklop ang labi nito. Naiilang ito at nahihiya. May anak na nga ang dalaga, ngunit mukhang wala pa itong masyadong experience. He's getting close to her lips at curious na siya kung gaano ito kalambot. Her face, her eyes, her lips. Lahat ng yun ay nakakadala. Lahat ng yun ay nag-aanyaya sa kanya. He's nervously excited. Panay ang kabog ng puso niya, kaya hindi siya makahinga ng maayos. Kinakabahan siya na para bang ito ang unang beses na gagawin niya ang bagay na to. Tapos may biglang kumatok sa pinto na nagparamdam ng inis niya. "Ma'am Althea, nandyan ka na ba?" Sigaw ng babaeng mula sa labas. Kasabay niyon ay may narinig siyang pag-iyak ng isang sanggol. Tumayo si Althea at mabilis na nagtungo sa kanyang pinto upang buksan ito. Kinuha niya ang baby mula sa babae at maingat itong kinarga. "Hello baby, shh, huwag ka na umiyak, nandito na si mommy." Dumapo ang mga labi niya sa pisngi ng anak niya. At yun ang isa sa pinakamagandang eksenang napanood ni Lucas. Bumilis na muli ang tibok ng puso niya. Dumating sa bahay ng mga Ramirez sina Claire at Henry. Sinalubong sila ni Corazon, ang kanyang mommy. Just after she kissed her on the cheek, dumating naman ang kanyang daddy. Bineso niya ito. "Magandang hapon po, tito." Bati dito ni Henry. "Good afternoon. Kamusta ang school?" "As usual, we had a great day, Dad. How about you and the business?" Tugon ni Claire sa masiglang tono. She wants them, her daddy and her boyfriend, to believe that she's caring, kind, big-hearted woman, especially towards her about her stepsister. Well, kasing ganda pa rin ang kahapon. Nakangiting sagot ng kanyang mommy. Nakaupo sila sa sofa habang inihahain ng maid ang kanilang merienda. "Ang tagal niyo kasing graduate. The company is waiting for the two of you." Napangiti si Henry dahil sa narinig. "Ilang buwan na lang po ang hihintayin," sabi nito. While Claire held his hand as they both smiled together for each other. Iyon din naman ang gusto nila, ang pareho silang makapasok sa kumpanya ng matandang Ramirez at pareho silang makinabang sa yaman nito. They have been planning this since almost a year ago with her mother at hindi kasama sa plano si Althea. They do not want Althea to get involved in any of Mr. Ramirez's property. Sa kanila lang dapat ang mana. "Anyway, Dad, nakasalubong namin si Althea kanina sa school. Pumapasok na pala siya ulit." Saad niya sa kanyang ama. She sounded so gentle, pero ang totoo ay naiinis siya kay Althea. Lalo at tingin niya sa babae ay karibal sa lahat ng bagay. Ano ang mangyayari kapag kasal na sina Althea at Lucas? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!